Okay, sa mapagpalang araw mga kateknisyan, mga kadeway, mga kamaster, meron po tayo ditong repair na ref. Ito po ay 2-door, bali Samsung po, inverter po ito. So ayan, bali no frost na rin po ito. Ayan. So medyo malaki ito. Ayan, ilalim niya malaki yung chiller. So mahigit na sa 6 years na daw ito. So yan ang board niya sa banda sa taas. Sa ilalim naman ang yan ang compressor. Sabi ng may-ari ay umaandar daw. Tapos hindi raw lumalamig. Pero susubukan natin ito mamaya kung aandar talaga siya ang compressor. Kasi kung minsan ang fan sa loob akala natin ay siya umaandar yung compressor. So yun pala fan lang. So medyo yung dulo ng dryer medyo may kalawang na, kaya sana walang butas ito. So bubuksan natin mamaya yan yung board kung sakaling may problema. So testing natin. Yan. Saksak natin. Tapos antayin natin kung hawakan natin ang compressor kung mag-vibrate or di kaya kung aandar siya. So parang wala. Parang hindi gumagana ang compressor. Pero sa loob maririnig yung yung fan niya. Umaandar yung fan. So kailangan talagang yan. May fan yan siya sa loob. Gumagana, may hangin na lumalabas. Yun nga lang hindi malamig. Yun. Wala talaga. So kailangan nating buksan yung board sa taas. Ayan. So binuksan natin. Tapos saksak natin ulit to kung ano ang status ng So mapansin natin diyan ay dalawa yung yung lead. Ayan. Yan yung tinuro natin na una tsaka yung pangalawa. So yung una dapat na yan na lead na tinuro natin, yun dapat ang iilaw lang. Hindi na dapat iilaw yung sa mismo sa system. Ayan. So yun ang so dalawa sila, salitan sila. Ayan. Pero ang counting natin ng blink ay doon sa pangalawang tinuro natin. Pag once na binilang natin yun ay 10 siya, 10 times blinking. So wala talaga ang compressor, ayaw. Hinawakan ulit natin kung mandar. So wala talaga. Yan. So pag post nila babalik uli, magbi-blink na naman. Yan. So yung isang LED ay kailangan talaga na dapat patay yun, ang normal. Yung isa lang yung sa IPM lang dapat siya try natin sukatin yung ang kanyang voltahe sa output papuntang compressor. Try natin kung may may voltahe. Yan. So lagyan natin ng tester. Mahirap pag 100 lang tayo. Yan. Itusok lang natin dyan. Tapos isaksak natin yan. Ang plug. Yan, saksak natin. Tapos monitor natin sa tester kung pumapalo. Kung may lumalabas na voltahe. Ayun. So mahina. Kumbaga parang mag-start na sana siya pero hindi tumutuloy. Ayan, umaangat konti. Tapos bumabalik. Ibig sabihin, gustong umandar ng Kaya, ang suspect natin sa mainboard ang problema. Kaya kailangan nating ma-repair. Mabuksan natin.
So maaring may leakage o di kaya may open na connection ng board. So 10 times blinking, ibig sabihin nasa compressor banda ang mula compressor hanggang IPM ang pinaka-issue. So kailangan na ma-trace ang mga connection kung saan banda ang may problema. So tanggalin natin yan, yung board na yan, para mas malaman natin yung mga connection sa likod. Okay, ito. Bali na ano na natin, tanggal na. So ayan, may nakita tayo na corroded na kinalawang. Ayan, mapansin natin yung tatlong piyesa dyan sa ilalim, yung dalawang resistor, 220K, tapos 100 ohms at saka diode. Tapos yung sa kabila, papunta naman yun sa IPM. Yun po yung resistor na open din. Bale, ano po yun? 300K ohms. So 300K. So kailangan niyang palitan. So yung connection na mula ground ay naputol na rin. Ground niya. Ewan ko lang kung ground. Basta yung connection na yan, yung tinitester natin, ay yan, naputol yan. Kasi nagkaroon ng moisture, naging corroded na. Ayan. So ito. Bali, pinalitan natin yung isa, dalawa, tatlo. Tatlo ka resistor. Ayan. Tapos, ginamper natin yung yung connection na naputol. So, yan yung 300K. Ayan. Ito naman yung 100 ohms. Ito naman yung 220K. 220K po yun. So, ito, testing na natin. Ayan. So, kinabit na natin. Bali, sakit na lang ang kulang. Kabit natin yung mga socket. So, tatlo sa kabila, tapos dalawa sa kabila. Yung socket. Yan. Sana mag-normal na ito para wala tayong malaking trabahuhin. So, basta puro open yun kasi corroded na, magkaroon ng moisture. So, yung mga connection, pati yung pinakapaa ng mga resistor ay napudpud na. Kaya pinalitan na natin ng mga standard na parts, hindi chips. Yan, naayos pa lang natin yung mga kwan para diretsuhan na tayo mamaya takip. Okay. So, testing na natin to. Yan, kabit natin yung socket sa compressor. Okay, saksak natin. Yan. Yan, umandar na siya. So, nag-vibrate. Ayun. Yun yung sinasabi ko kanina na dapat yung isa lang na yan sa may compressor banda ang dapat na iilaw lang. Kasi yung ilaw na yun na pangalawa ay para lang yun sa error coding. So iilaw lang siya kung may na-detect siyang error. Ayan. So okay na, tuloy-tuloy naman siya. So medyo matagal-tagal lang siya mag turbo. Mabagal pa ang kanyang siguro mga 3 minutes bago siya nag turbo ang compressor. Kasi sa starting niyan, mahina pa ang kanyang ikot niyan. So hindi pa masyadong mainit yung condenser. So at least umandar na siya. Yan. So hindi ko na ipapakita dito yung kung paano siya lumamig kasi nga uwi na kasi ako, malayo kasi ang bahay ko dito. So at least obserbahan na namin ito ng mga 1 hour, tapos
uwi na rin ako. Okay, sige, God bless po sa inyong lahat.